Back to reality, back to abroad. So, back to hamon ng buhay. Alam nyo yung feeling na lalayo ka na naman ulit sa iyong family. So, yes. Ito yung pinaka-worst na day na nakasama mo na sana yung family mo pero kailangan mo ulit lumayo para sa kanila. Okay? Hindi basta-basta ang buhay dito sa abroad, guys. So, ang dami mong mga mararanasan na mga alam nyo yung mga hindi mo nararanasan sa Pilipinas at kailangan mong mananahimik para yung tipong para naman yung nasa Pilipinas is hindi sila mag-aalala sa'yo at alam mo yung mas better na itago mo na lang kung ano yung mga naranasan mo dito sa abroad para lang din naman to sa kanila. So yes, at sa tagal kong naging buhay OFW, umabot ako ng I think 14 years. Yes, kasi nag-start ako ng 2010. Bali, mag 3 years old pa yung bunso ko at yung panganay ko is 5 or magsi 6 years old siya. Okay. Tapos noong una kong abroad is first timer. Okay. Walang alam. Pero ang bilis kong natutong mag-Arabi. Kasi dati, una kong amo is taga-alaga ako ng bata. So ngayon, palagi akong nanonood ng TV na yung sa salita nila. So nanonood lang ako pero paulit-ulit kong naririnig. So ang bilis kong natuto, mga 15 days pa konti-konti natuto na ako mag-Arabi. Okay? Kaya sabi ng amo ko, believe ako sa iyo, napaka-smart mo, ang bilis mong matuto. Of course, kasi pag gusto mong matuto ka talaga, at kung ayaw mo namang matuto, talagang mahirap yun ipasok sa utak mo. So sinikap ko talagang matuto at yun is nag-work naman. Okay? So, una kong abroad, guys, is dito sa Kuwait, 2010 until 2012 or 13, and then nag-go ako sa Dubai, sa Abu Dhabi, like 2 years. Tapos nagbalik ako ulit dito sa Kuwait kasi mas okay man sa akin yung dito kaysa yun sa Dubai. Okay. So, sa pagbalik ko dito sa Kuwait is hindi na yung una kong naging amo. Iba na naman. Iranian sila. Tapos yung una kong amo is Kuwaiti. Tapos ngayon, dito sa Iranian na akong amo, dito ako nagtagal sa kanila. I think magi-11 years na ako this March sa kanila. Okay. Ang dami ko rin mga napagdaanan sa kanila pero bumabalik pa rin ako. Hindi ko alam kung bakit pero alam ko na pala kung bakit. Dahil sa hirap ng buhay doon sa atin, mas titiisin ko na lang ang ugali nila kaysa titiisin kong magutom kami doon sa Pilipinas kasi wala na po akong asawa. Okay. Binubuhay ko yung anak kong dalawa sa sarili kong kita, na hindi ako umaasa sa magulang ko at hindi ako umaasa sa ibang tao kundi sa sarili ko lang, kasi matagal akong naging balo, like I think 34 years old akong naging balo. Yes. Tapos napagdesisyonan ko is ayokong mag-asawa. Gusto kong unahin ko muna yung kinabukasan ng dalawa kong anak, kasi mas importante kasi sa atin yung anak kaysa sa mag-asawa ulit. Kasi pag mag-asawa kasi ulit, panibagong hamon ng buhay na naman, yung panibagong, alam nyo yun, back to zero ka na naman, kasi yung tipong magkakaanak ka ulit, yung ganun, tas yung una mong anak na pabayaan mo na. So mas better na wag na lang mag-asawa. Yun, dito ako hiyang sa pag-abroad
para buhayin yung dalawa kong anak. At um, thanks God kasi nabuhay ko silang mag-isa, at ngayon is senior high na yung bunso ko at si senior college na yung panganay ko. Okay, thanks God. And yun nga, sanay na akong malayo sa kanila. Medyo sa una lang masakit, pero as in sanay na talaga ako. Okay, and mas hindi ako sanay na nag-i-stay lang ako sa Pilipinas na walang ginawa. Kasi like ganito, nangungupahan ako, wala akong sariling bahay. Hindi ko rin alam kung bakit ako walang naipundar, pero ang dami kong natutulungang tao, like mga kapatid ko, parents ko, okay, hanggang sa dalawa kong anak. So doon lang napupunta yung kita ko. And then hanggang ngayon, at age of 40, wala pa rin akong naipundar na sarili ko, pero meron akong meron akong ipon kahit papano, pero wala akong bahay at lupa na matitirhan kapag gusto kong mag for good. Pero wala pa akong planong mag for good kasi hindi pa tapos yung dalawa kong anak. So laban lang talaga, ganun lang talaga ang buhay. So yes, ito is pagbalik ko ngayong 2023 to 2024, 2025 or 2026 ako uwi kasi 2025 September matatapos yung 2 years contract ko. Of course, di ka naman basta-basta makauwi yan, kasi nga alam nyo naman na ang amo makikiusap na huwag ka munang umuwi. Syempre pagbigyan mo rin sila. So yes, at least sumasahod pa rin, pero okay lang sa akin. So yes, matagal-tagal pa talaga ako makauwi ulit. Mas lalong hindi ako makapag-asawa, pero don't mind about asawa kay wala na sa plano ko yan. Char. So yes, pag umuwi ako sa Pilipinas, ang sinasakyan ko talaga mostly is Etihad, Gulf Airways, ganun na sasakyan na aeroplano. Ang gaganda guys, diba? Lalo na pag natapat ako sa window, tuwang-tuwa ako. Sanay akong mag-abroad. Sanay ako magsakay-sakay sa aeroplano. Wala akong ipon, pero nakailan ako sakay ng aeroplano. Yan ata ang binabalik-balikan ko dito. Char. Joke lang. So yes guys, ang buhay abroad is hindi basta-basta. Kailangan mo ng tiyaga, at saka kailangan mong labanan lahat ng hamon ng buhay dito sa abroad. Kailangan mahaba ang pasensya mo, ikaw yung mag-adjust kasi ikaw yung nangangailangan. Yun lang ang payo ko sa magiging OFW. Kung gusto nyo maging OFW, sipag, tiyaga at determinado kayo sa trabaho nyo, at saka matiisin kayo kasi mahirap talaga ditong mag-isa. Pero pag sanay ka na, para bang ganun na lang, masaya lang dapat, hindi maging malungkot kasi katawan natin yung puhunan natin para makapagtrabaho tayo at makapagpadala tayo ng pera sa Pilipinas. So yes, dapat yun ang isipin palagi, hindi yung mamimiss mo naman doon sa Pilipinas, gusto mo umuwi, pag umuwi ka naman doon wala kang trabaho, walang kita doon, tapos ma-stress ka pa doon. Dito nakapagtrabaho ka na, may kita ka pa, diba, every month. So doon sa Pilipinas may magbibigay ba sa'yo ng every month? So yes, at mas better na rin yung may trabaho ka kasi na-exercise din yung katawan mo, hindi mo mafe-feel na tinatamad ka kasi may obligasyon ka araw-araw. At blessed na rin ako kasi yung alam mo yung kahit hindi ako blessed sa pamumuhay, like wala akong bahay, wala akong naipundar, at least blessed ako kasi may dalawa akong anak na babae. At blessed ako araw-araw kasi nagigising ako araw-araw para magtrabaho at malakas ang katawan. Yun lang. At yes, ganun lang talaga guys, laban lang ang buhay dito. So yan, pauwi na ako niyan. Parang pabalik ako ng abroad, parang normal na lang sa akin. Parang wala na yung homesick.
Oo, unang araw mamimiss mo. Pero kaya nga minsan, pag aalis ako, hindi ako nagpapahatid ng family ko kasi mas nakakalungkot yung nakikita mo sila sa airport tapos paalis ka ta sila umiiyak, mas lalong nakakalungkot yun. Kaya pag ako umaalis, hindi na ako nagpapahatid. Umaalis ako mag-isa. Doon na lang sila sa bahay, hindi na sila naghahatid sa akin kasi ako yung ayaw magpahatid kasi ayaw kong nakikita silang umiiyak. Sorry guys, sinishare ko lang yung story ng buhay ko. O, di ba? Tawag nito. Hindi rin naman ako blessed sa pag-ibig kasi hindi ako naantay ng aking ex-fiancé dati na foreigner kasi hindi siya naniniwala sa tawag na LDR, pero umabot din kami ng almost 4 years. Talagang ang lalaki hindi talaga makapaghintay. So, hindi kasi din ako basta nakauwi nung pandemic kasi yun. So, hindi ako nakauwi mga almost 4 years din. Hindi ako nakauwi. So, napagod ata. Pero okay lang yun. Ang Panginoon is meron talagang plano para sa akin. So, hindi talaga kami. And yun nga, tuloy lang ang buhay. Back to Kuwait, back to reality. Kahit mahirap ang buhay dito, kailangan mahaba ang pasensya mo sa amo mo kasi yung ugali nila pabago-bago, minsan mabait, minsan hindi. Yung alam niyo yung ang hirap pakisamahan pero kinaya dahil sa pamilya kaysa kakayanin yung gutom doon sa Pinas, walang trabaho doon, lalo na sa edad ko ngayon at 8 years na akong balo, hindi ako nag-asawa at saka wala akong gana mag-asawa kasi nakakatakot iwanan yung dalawa kong anak at saka nakakaawa. Ayoko, masaya na ako sa dalawa, kontento na ako sa kanila at saka masaya na ako na meron akong family na nakakausap kapag naboboard ako dito. Oo, pati anak ko, yun lang ang lagi kong nakakausap. Oy guys, ito pala yung view sa papuntang Kuwait. Ito yung view niya. Ang ganda, diba? Oh, ang ganda. Ang ganda talaga pag nakatapat ka sa sa window. Ayan. Pababa na kami niyan kay parating na kami dito sa Kuwait. Ayan ang view niya, guys. Ang ganda, diba? Oh. Ang ganda talaga tingnan, as in.
Finally, maglalanding na yung sinasakyan kong eroplano, guys. So, welcome to Kuwait 2023, 2024, 2025, and hope so until 2026. So, yes. Ayan na, guys. Ayan na yung oras ng landing ko is magto 2 o'clock sa hapon. Yeah. Ayan. So, yes. Excited na. Thanks God at nakarating ako ng safe sa Kuwait. So, yun. Enjoy niyo lang yung view dito sa Kuwait. Ang ganda. So, diba? Nakita niyo yan. Ang ganda ng view. So, yes. Paulit-ulit ko na itong nakikita tuwing umuwi ako. At bumabalik sa Kuwait. So, yes. Bless me more, God. Ayan. Gusto niyo makita? Ayan siya. Diba? Ganda. Ganito ang Middle East. Kaganda. Mostly desierto. Ang liliit ng mga bahay kung tingnan sa taas. Pero wag ka, guys. Ang lalaki ng mga bahay dito. The elevator. Okay. Ang ganda tingnan, di ba? Parang walang bahay. Nakakatuwa. So, yes. More watch the view, guys. More watch the view.